At ayun nga ako, nagbabalik muli ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. At ang pag-uusapan natin ngayong gabi, na kasi wala akong lights, wala akong lightings ngayon. Itong tungkol sa napapabalita, naghahanap di umano itong Tape Incorporated ng ka-collaboration. Di ko maintindihan kung ba't naghahanap sila ng collaborations kasi parang dinig ko balak nila gayahin di umano itong nangyayari sa It's Showtime na maraming nilalabasan na mga channel at platform. Ayan. Pero tingnan natin itong sinasabi dito ni na ex-crew. Okay, na may na-react siya dito na video tungkol dito sa collaboration. Ayan, pakinggan natin guys. Sa 1 to 10. So parang hindi kilalang TV. Yung tipong pag nilipat mo, shhh, sobrang labo, no? Shhh, tapos pag medyo nilina mo, parang nagsasabong lang ng mga manok. No, siguro mga gano'n. Diba? So yung sabihin nun, yung channel na kinakausap daw nila Malabo. ay nasa 11 paakyat. Oo, kung saan kaya? Saan kaya yun? Nakakalong. Kumbaga mababa ratings. Yun nga, yung chika nga nasagap kasi para bang nag-iisip nga daw ang Tape Incorporated na para bang para madagdagan siguro yung magiging kita or kaya Viewership nila or kita. Kung sakaling makipag-coverage sila, makikollab sila sa iba pang mga networks para kahit pa paano, mas lumawak pa din yung reach ng Itbulaganic. Hindi rin. Kasi kagaya nung sinabi dito ni ex-crew, no, may sinabi siya dito na wala ba nag-a-advise dito sa mga taga-Tape Incorporated about sa ginagawa nila. Hindi na need nilang advisean kasi mga negosyante nga sila eh. Gaya nga ng sabi natin noong mga nakaraang vlog natin ng mga nakaraang buwan, na ano ba naman itong mga halusos na ito? Negosyante ba ito? Kasi ang mentality, usually, ng isang negosyante, magninegosyo ka para mag-earn ng revenue, hindi para magpalugi. So, yung the moment na yung kainitan ng issue ng pag-alis ng TVJ sa poder ng Tape Incorporated is parang bad karma ito para ito sa Tape Incorporated. Kasi kung ikaw talaga negosyante na totoo, yung produkto na kung saan kumikita ka ng milyon-milyong piso, bakit mo pinakawalan? At bakit yun pa ang gusto mong bawasan ng oras ng airtime para maipalabas doon sa television? Ayan. Kasi kung totoong negosyante ka, kabayan, kung saan ka kumikita, doon ka talaga dapat kumapit. Kasi yun namang intention ng mga negosyante. Yung mga sa online selling na yan, na nangyayari sa TikTok tsaka sa YouTube, sa Facebook, ano bang objective nating lahat kung mag-online selling tayo? Ba't ka mag-aaksaya ng oras at panahon at load dyan or wifi mo sa kakakuda sa ibinibenta mo kung ayaw mo rin namang magkaroon ng revenue? Di ba? Ganun lang kasimple ang analysis dun tsaka tamang pag-iisip. So, di na nila kailangan ng advisor dyan. Kundi, dahil may mga negosyo naman itong mga ito ibig lang sabihin dyan talagang palpak is the keyword. The keyword, ayan. Ngayon, kung maghahanap sila ng ka-collaboration, mahihirapan talaga sila dyan sa tingin ko. Kasi nga, unang-una, may issue silang kinakaharap. Walang sino man ang magsusugal para makipag-collab sa kanila at kung ang usapin pa para doon sa magkakaroon sila ng sharing of revenue, mukha atang mahihirapan talaga sila kasi nga, una-una, mababa ang ratings nila sa publiko, sa viewership nila. Pangalawa, may issue sila. Negative, puro talaga negative. Okay? Hindi naman lahat, pero dominant ang negative na kanilang issue. So, hindi ko kasi maganda sa sa negosyo, lalo pa sa television, sa isang noontime show or any palabas sa TV na meron kang negatibo na impact doon sa publiko kasi publiko ho ang kinakapitan ng isang show or palabas para makahatak ng advertisement. Ayan. So ngayon kung magkakaroon ka ng negatibong impact sa mga manonood, walang papasok na advertisement kasi hindi ka susuportahan ng publiko. So pag hindi ka sinuportahan ng publiko sa palabas mo, hindi rin yan papasukan ng advertisement kasi sino manonood, walang viewership. Diba? Ayan.
So, isip-isip mga taga, Tape Incorporated kasi mukhang ito na ang tinatawag na Carby Martin, charot. Ayan. So, kung hindi man nila kailangan na maghanap ng ibang istasyon dahil sabi nga na ibalita ng doon kay ex-crew, no, na hindi naman sila aalis sa GMA7. Well, tingnan natin sa next year kasi patapos na ang kontrata nila dyan sa block time agreement nila dyan sa GMA7, GMA Network. Ayan. So, tingnan natin kung i-renew pa sila ng GMA7. Kung i-renew pa sila, di good for them. Kung hindi naman, magbalot-balot na, charot. Kung hindi man, baka ito yung sinyalis na talagang naghahanda na sila para maghanap ng ibang tahanan. Kasi just in case nga naman na hindi sila i-renew next year, sa pagpaso ng kanilang kontrata dyan na airtime dyan sa GMA7, at least may option na sila kung saan sila makikisilong na network. Ayan po. So, keep on supporting TVJ dyan sa TV5 and buong legit Dabar Cards. Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe, everyone. Have a blessed evening to all of you guys. Bye-bye.